So eto na yung comparison ng lumang fuel filter tsaka ng bago. Pansin naman natin, sobrang dumi. Hey guys! So today magpapalit ako ng fuel filter ng aking Sniper 150 na version 1. So tara! Okay, una tatanggalin natin yung left and right fairings. Bali meron siyang Phillips screw dyan sa baba tsaka Allen bolt. Ayan. So magkabila yan. And then kung meron kang engine cover, tatanggalin mo rin yung screw niya syempre. So, pag natanggalan natin yung mga fairings sa harap, tatanggalin naman natin yung fairings sa likod. So, meron siyang mga Allen bolt. Ito. So, magkabila yan, left and right. And next, meron siyang Allen bolt din sa ilalim. So, left and right din yan. So, tatanggalin natin. And then, sunod natin tong cover sa likod. Ayan, so dalawang Allen ulit. Then pag natanggal mo na, iaangat mo muna siya, tapos hihilain mo papuntang likod. Ayan. And then pag ibabalik mo na siya, shoot mo muna yung lock niya dito, saka mo siya i-push forward. So ito yung pinaka lock niya. Okay. Next naman, kung meron pang clip yung sa inyo, kasi normally meron siyang clip dito. Diyan. Tsaka sa lower part. Ayun, dito. So normally tutusukin mo lang yung gitna nun, tapos pwede mo na siya hilain para matanggal. Bali magkabilang side din pala yun. Next naman, meron siyang mga Allen bolts dito. So tatanggalin din natin yan. And dun sa kabila, tatanggalin din yung bolt na yan. Okay, so pwede na natin paghiwalayin yung center fairing na to tsaka yung side fairings, yung bandang likod. So itong center fairings, hindi na natin siya tatanggalin, no need. So paghiwalayin mo lang, nakaklip lang naman yan. At ayan, pwede na natin tanggalin yung mga fairings. So check mo lang yung bandang ilalim niyang fairings nito kasi meron siyang parang lock sa ilalim. Kaya mahirap tanggalin. So ito yung sinasabi kong lock na medyo mahirap tanggalin sa ilalim. Ayan. And then next tatanggalin natin tong rubber na sumasalo ng excess gas. Pag kunwari tumapon pag nagpapagas tayo, so tanggalin muna natin yon para mas accessible na yung mga bolt nitong gas tank. So maraming bolt yan, tanggalin mo lang. And then meron pa isa dito nakatago. Ayan. So pag natanggalan natin mga bolts, so pwede natin iangat yan unti-unti. So hindi pa siya totally matatanggal kasi mayroon pang mga connections sa ilalim. So tatanggalin pa natin yon. Bali tatlo lang naman yung connections niya sa ilalim. So unahin natin yung pinakamadali. Etong pinakamalapit. So nakaklip lang yan. So ipipress mo lang yung pinaka-lock niya, tapos pwede mo na hilain. So press and then hila. So ito yung pinipress, yan. Tapos pwede mo na hilain. Next, yung pangalawa naman, yung may kulay pula, parang lock. So iaangat mo lang yung kulay pula na yan. So may dalawang paa lang naman siya. Ayan, iangat-angat mo lang. Okay. So pag naangat mo na, yan, pwede mo na siya hilain. Pero pag mahirap pa rin siya hilain, try mo pang iangat yung kulay pula na lock. So try mo kung saan siya mas accessible para sa'yo, kung saang side. Okay, so close up natin para mas magkaroon ka ng idea. So yan yung pinaka-lock nyo, no? Yan yung inaangat-angat. So
So pwede ka rin gumamit ng flat screw para iangat siya. And then pag naangat mo na nga, ayun, pwede mo na siya hilain. Next naman, tatanggalin natin yung third connector dyan sa gas tank. So kagaya lang siya nung unang connector, ipipress mo lang tapos pwede na hilain. So ito yung pinaka lock niya na ipipress, tapos hihilain mo na siya para matanggal. So yan, and tip ko lang pala, gawin nyo to kapag konti na lang yung gasolina kasi mabigat din yan. And next, tanggalin natin yung mga Allen bolt, 4 yan. And then tanggalin na natin yung parang lock niya para matanggalan natin tong fuel pump assembly. So madali lang naman, no? Iiwas-iwas mo lang para hindi siya sumabit. And yan, accessible na yung ating fuel filter. So kita mo naman, madumi na siya, no? So 7-year-old na yan. So ito na yung kapalit natin. So para magkaroon ka ng idea paano mo siya tatanggalin, syempre mag-base tayo dun sa ipapalit. So yan. So dito, para mas mabilis siyang tanggalin yung fuel filter, puputulin mo na lang siya. Syempre make sure na yung puputulin mo part siya nung yung papalitan na fuel filter. So makikita mo naman dun sa mga piyesa, no? Ayan, kung saan siya pwede putulin. And kung medyo nalilito ka saan pwede putulin, mag-base ka lang dun sa ipapalit mong part. Ayan, so naputol ko na siya magkabila, ayan. And then unti-unti mo na lang siyang hihilain para matanggal. So para magkaroon ka ng mas magandang idea kung saan siya puputulin, eto. Ayan, diyan ko siya pinutol. And eto na yung comparison ng luma at ng bagong fuel filter. So pansin mo naman dumi, no? So ngayon, kabit na natin yung bagong fuel filter. So ganun lang din. So hindi mo naman siya pagbabaliktad, no? Kasi tatama siya dun sa baba, yung pinaka filter niya. So medyo mahirap siya ipasok pero unti-untiin mo lang. And make sure na yung pinaka-lock niya is nakapasok na para masabi mong okay na, nakapasok na lahat. Ayan, gaya yan. Pansin mo yung lock niya is nakakabit na mabuti. So, ibalik na natin siya. Ganoon lang ulit, parang reverse procedure lang. So, iwas-iwas mo lang din siya. And yan, finally. And tandaan mo lang din yung orientation niya, paano mo siya tinanggal, kung saan nakaposisyon. And mag-base ka na lang din dito sa video para hindi ka malito. So ganyan. And then ilagay mo na tong bakal na lock niya. So meron siyang parang guide, no? Ayan. So dun mo lang din itatapat-tapat, parang puzzle lang, no? And then after nyan, syempre ilagay mo na yung mga niya, mga Allen bolts. So next, ikakabit na natin yung mga connectors niya sa ilalim. So bali 3 lang naman yon. So make sure na tumunog yung pinaka-clip niya para masabing nakalock na. So ito naman, pagka suksok mo, syempre i-press mo yung pinaka-lock niya, yung kulay red. And lastly, yung pinakaunang connector na tinanggal. So pasok mo lang mabuti hanggang tumunog yung clip niya. And then pwede na nating ibaba yan, pero wag mo muna ilagay yung mga bolts. So ibaba mo lang muna, ilihis mo lang yung mga dapat ilihis, tsaka make sure walang naiipit na kable. Ayan.
And syempre bago natin ikabit lahat ng fairings, kailangan muna nating i-test. So try natin paandarin yung motor. And ayan, i-rev mo lang siya multiple times, make sure hindi humahagok. And yun lang guys, maraming salamat sa panonood. See you sa next video. Paalam.